Hello, kamusta tayong lahat? I praise the Almighty Father, for He is good to us, and we are His priority. Tayo ang priority ng tatay natin, even though we are sinners. But we've been forgiven because of the blood of Jesus Christ. And so we must also praise Jesus Christ, for He is the firstborn among the dead, na nakasulat sa Colossians chapter 1 verse 18. So yung tatay natin, tayo ang priority. Kahit ang dami nating mga shortcomings, nakakalimutan natin ang tatay natin. Hindi niya tayo nakakalimutan. Laging tayo ang nasa isip ng tatay natin. Tayo lagi ang iniisip niya. Bibigyan niya tayo ng inheritance, at tayo naman ang iyang kanyang inheritance. He is ours and we are His. Jesus Christ, our King. Purihin din natin si Jesus Christ. For He is the head of the church. Tayo ang church, mga tao ang church, hindi building. Ha? Alam na natin yun, di ba? Hindi building. Kaya kung pupunta kayo, hindi kayo pupunta sa church, pupunta kayo sa congregation. You will congregate. You will commune with other fellow believers. Pero yung pinupuntahan niyo, that's not a church. It is a building. Ano bang tawag sa mga building na malaki? Building. Na place to magsasama-sama, no? So, kaya sa Bible, iba ang ibig sabihin ng church. Okay? So, last time we read Isaiah chapter 61. So, it's all about the sharing of the good news to the poor. Maraming mga taong poor, hindi lang poor materially speaking, no, or poor in earthly possessions. So, i-share natin sa mga tao to preach good tidings to the poor. Ganon kasi ang ginawa ni Jesus. Gagayahin natin si Jesus to spread the love of God and to spread the that we have been redeemed by Jesus Christ. Siya ang good news, si Jesus Christ. Hindi na tayo mahihirapan na gumawa pa, no, or kumuha ng mga animals to sacrifice at idadalhin sa high priest, tapos kakatayin, tatanggalan ng dugo. Hindi na kailangan ng ganon. Once and for all, Jesus did it. He was crucified by the sinners. So kung anong itsura ni Jesus Christ nung pinako siya, nung tinorture siya, ganun ang itsura natin. Ganun ang tingin sa atin ni Almighty Father. Yung kay Jesus Christ, literal yung dugo, no? Literal yung kanyang hirap. Tayo naman, yung hirap natin, nasa sa loob. Yung sakit natin, nasa sa loob. Hindi kita. Pero lahat tayo, meron tayong pains and sufferings. At naiintindihan tayo ni Jesus Christ kasi napagdaanan niya lahat. Kaya siya ang magiging judge at the last days. At siya rin yung nagsusulat ng name natin sa Lamb's Book of Life. Kasi siya yung Lamb, diba? Lamb's Book of Life. Walang tao noon o ngayon or sa pinaharap ang merong Book of Life. Lamb's Book of Life. Si Jesus Christ lang. Walang mga religious leaders. Walang ganon. Dahil tayo, lahat ay pantay-pantay kay Almighty Father. Si Jesus Christ ay Diyos.
from the beginning, kasama na siya ni Almighty Father. Simula pa nung tayo ay ginawa. Kaya importante si Jesus Christ. Inuulit-ulit ko, importante si Almighty Father, importante si Jesus Christ, importante ang Holy Spirit. Mawala na ang lahat ng mga religious leaders na nandito sa mundo, pati mga prophet. Wag lang si Almighty Father, si Jesus Christ, at ang Holy Spirit. At yung mga dumarating ngayon na mga nagsasabi na sila ay prophet, or sila yung pinadala ni Almighty Father para sila ay yung anak ng Diyos. Mga nagsisinungaling yan, mga false teachers, false leaders, false prophets. Maraming darating. Noon pa may mga dumating. Ngayon pa, madami pa rin darating. Because of Satan. Ginagamit ni Satan yung mga religious organizations to spread lies. So para hindi tayo maligaw, hindi tayo mas maloko, we read the Bible. And we ask the guidance of the Holy Spirit so that we may understand the Bible. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Read the Bible on your own. Huwag kayong matakot. Sometimes na magsabihin, baka maligaw ka, baka kung ano ang maintindihan mo. Hindi. Huwag kang matatakot. If you ask the guidance of the Almighty Father, Lord, I want to seek you. I want to know you more. I want to experience your love. I want to experience the wisdom and knowledge that you have, and you will give it to me. I know it. Almighty Father, I trust you. And so, God will give it to you because you have faith in the Almighty Father. Kaya dito nakalagay, no? Yung mga poor people, doon i-share ang good news. So poor, not only materially poor, no, or earthly possessions poor, no, kundi ano ba yung mga klaseng poor? Gusto ko lang emphasize kasi ang pagkakaakala natin sa poor, mahirap, sira-sirang damit, walang makain. Share natin sa kanila. And also those people who are poor but cannot be seen on the outside appearance. Ano ba yung mga poor? Aside from people who don't have money or who don't have anything to share to others, iba pang mga poor. Ano ba yung mga poor? Mga poor people. Unfruitful. May mga Christians na unfruitful. Poor yun. Unproductive. Poor people. Okay? Alam natin ang ibig sabihin ng poor ay yung walang naiipon na kayamanan in heaven. Yun ang poor kay Almighty Father. At ang rich naman kay Almighty Father, yung may naiipon na treasures in heaven. Okay? Yun ang ibig sabihin ng poor and rich kay Almighty Father. It's not earthly possession poor. Ha? Meron ding poor na wala silang pamilya, although mayaman sila ng earthly possessions or material things, pero wala silang pamilya. At may mga poor din na miserable ang buhay. Mayaman pero miserable ang buhay. Mayaman pero unhappy. Those are poor people. Okay? Hindi lang makikita sa mga squatters area ang poor people. Marami sa society natin, kahit may mga trabaho, poor. Because they think of themselves as worthless or purposeless. Ano pa yung mga poor people? Yung mga uninteresting, yung mga normal ang itsura. Ano bang normal ang itsura?
Yung hindi outstanding itsura, ganon. Yung walang charisma, yon, poor yon. Kahit na may trabaho siya, pero poor siya dahil sa kanyang itsura, no? Naintindihan niyo ba ako? Meron namang poor na they are being rejected by the society, rejected by their family. Poor din yon. Last time na meron akong napanood na sabi niya homeless siya. Wala siyang home na matatawag. Kasi yung tatay niya may asawang iba, yung nanay niya may asawang iba. So yun, poor yun. Kahit mayaman siya, milyonarya siya, or bilyonarya man siya. Pero malungkot siya. Poor yun. So naiintindihan na ninyo ang poor. Underdeveloped yung thinking, poor yun. Backward yung pag-iisip at yung puso, poor yun. Ayaw makinig ng salita ng Diyos, poor yun. Ha? Sa patingin ni Almighty Father, deprived ng kanyang justice, kahit na mayaman, pero hindi siya nakakakuha ng justice. Poor yun. Kaya hindi lang lagi poor, walang makain, o dito tayo sa mga mahihirap. Hindi, di ba maraming mga mayayaman ang depressed? Ha? They take their own lives. Kasi poor sila. Okay, naintindihan natin. Kaya nga, to preach good tidings to the poor. Lahat ng tao. Kasi lahat ng tao, may trauma, may pain, may sufferings. Lahat ng tao, poor. Walang naiipon na treasure in heaven. Kaya pinadala si Jesus Christ dito sa mundo to heal the broken-hearted. Kaya nga dinugtong dito, poor, to preach good tidings to the poor. He has sent me to heal the broken-hearted, to proclaim liberty to the captives, and the opening of the prison to those who are bound. Mga nakapreso sa kasalanan. Si Jesus Christ ang magpapalaya sa atin. So si Jesus Christ ang magsasalita dito. At yung burnt offering, hindi ito yung literal na burnt offering nung binigay kay Moses na burnt offering. Itong burnt offering kasi, ibig sabihin nito is yung worshiping God and total commitment to our Father. So that it shall burn day and night forever. Ganun ang burnt offering. Ngayon, iaakma natin ngayon ano ang burnt offering ngayon? Worshiping the Almighty Father day and night, living the life that our Father wants us to have, walking in the light of Jesus. Yun ang burnt offering. Kaya sabi ni Almighty Father, I hate robbery. Kasi pag hindi tayo gumagawa ng tama, ninanakawan natin si Almighty Father ng kanyang rights. Kasi siya ang tatay natin, ang creator. Ninanakawan natin. Okay? Yung karapatan niya na napurihin, ninanakaw natin sa kanya. Pag gumagawa tayo ng kasalanan. Kaya meron tayong everlasting covenant kay Almighty Father. Walang end of contract. It'll be forever. Walang end of contract. Yung contract natin kay Almighty Father. Yung pact or treaty. No, it'll be forever. Yung pag-nurture niya sa atin, yung pag-iingat niya sa atin bilang kanyang mga anak, it'll be forever. Kaya tayo ay magse-celebrate dahil magkakaroon tayo ng peace and joy and harmony and all of the things na ina-aspire natin dito sa mundo, pero hindi natin makukuha. Kay Almighty Father lang natin makukuha. Yun na yung contentment. Hindi na tayo mahirapan. We will have everlasting life in the truly Jesus in His heavenly kingdom, the kingdom that will never end.
That's the kind of kingdom that Jesus will have, and that the Almighty Father has given to Jesus. At sinishare sa atin ni Jesus yun. So, tiyo tayo ng Isaiah chapter 62. For Zion's sake, I will not hold my peace. Ano ba yung Zion? Gaya ng pinag-usapan natin dati, yung Zion, it's sa Book of Revelation, it's Babylon, no? Pero kasi kaya Zion, dahil malinis na siya. Pag Babylon, madumi. Pero same lang yun, mundo. So si Almighty Father, hindi siya manatahimik hanggat hindi maayos ang mundo. I will not hold my peace, sabi ng Almighty Father. And for Jerusalem's sake, I will not rest. Hindi magpapahinga. Kaya ang tatay natin, lagi nagtatrabaho. Baka nagtataka kayo. Nakaupo lang si Almighty Father. Nakaupo siya. Titingnan niya tayo. Ang ginagawa natin. Kung tama ba sa paningin niya. May mga angels siyang inuutusan. Yung kanyang Holy Spirit, si Jesus, sama-sama. Okay? Until her righteousness goes forth as brightness, and her salvation as a lamp that burns. Bakit her? Kasi nga, it's a nation. No? Pag sinasabing her, a group of people. Tapos yung pag sinasabi mga her sons and daughters, anak ng nation, kung sino yung nakatira sa nation na yan, or kung sino yung nakatira sa land. Okay? So, until her righteousness goes forth as brightness, and her salvation as a lamp that burns. So, gusto ni Almighty Father na tayo. At saka yung church, her din ang tawag, no? Babae din. Ang pronoun na ginagamit. Kaya dapat maging bright tayo. And her salvation as a lamp that burns. Ano yung lamp? Yung maliwanag. Gaya ni Almighty Father. Nagniningning. So si Almighty Father, He will fight for His children because we are His inheritance. And He will never stop working until He gets His people back. Tapos yung mga tao na ayaw kay Almighty Father, He's punishing those people already. Ngayon pa lang may napapunish na, di ba? Paano napapunish? They are already in the shoal, no? Nasa shoal na sila. Yung mga shoal na yon, sakto na yon, na ang ending nila ay lake of fire. Sabay-sabay silang ihahag sa lake of fire. Tapos yung mga anak naman ng Diyos, yung mga children of the Almighty Father, for now, they are resting. Yung mga followers of Jesus Christ and the Almighty Father, for now they are resting, just like what we read in Daniel chapter 12, diba? Na si Daniel nagre-rest siya. Iniintay pa yung iba pa niyang mga kapatid. So, sino yung mga kapatid ni Daniel? Tayo. Tayo ang kapatid ni Daniel dahil yung soul natin sabay-sabay na ipinanganak, sabay-sabay na ginawa ni Almighty Father. Hindi parang factory na, tapos na yung upos na yung first batch ng soul, second batch ng soul, hindi. Yung time lang kung kailan tayo ipinanganak, yun lang iba-iba. Iba-ibang mga generation. Pero, yung soul natin, iisa lang ang edad. Kaya tingin nga sa atin, di ba ni Almighty Father, kahit matanda na tayo, children pa din. Kahit si Jesus Christ, children pa rin ang tingin niya sa atin. Kasi nga matanda sa atin si Jesus Christ. The Gentiles shall see your righteousness and all your glory, and all kings your glory. You shall be called by a new name which the mouth of the Lord will name. So tayo, bibigyan tayo ng pangalan. We will be given a new name by our Father. So
So sa ngayon, kung anong pangalan nyo sa ngayon, tawag sa inyo, pag kay Almighty Father, may iba tayong name. Si Almighty Father magbibigay sa atin ng name. Kasi siya yung totoong tatay natin. Verse 3, you shall also be a crown of glory in the hand of the Lord, a royal diadem in the hand of your God. Sa treasure tayo kay Almighty Father. Kasi crown of glory tayo ng ating Lord God. And a royal diadem tayo sa kamay ni Almighty Father. Crown of glory in the hand of the Lord, royal diadem in the hand of your God. So we are precious. Si Jesus Christ, siya ang crown natin. Si Almighty Father, siya rin ang crown natin. Sila ang ating treasure. Tayo rin ang kinoconsider ni Almighty Father na kanyang treasure. Sa verse 4, you shall no longer be termed forsaken. Hindi na kayo matatawag ng mga abandoned people, mga rejected people, mga people na walang future. Nor shall your land anymore be termed desolate. So yung lupain ninyo, hindi na matatawag na desolate or barren or destitute. But you shall be called Hephzibah, and your land Beulah. Ano yung Hephzibah? Hephzibah is, my delight is in her. So, magiging kasiyahan tayo ni Almighty Father. Natutuwa si Almighty Father pag sinusunod natin siya. Kaya tayo magiging kasiyahan niya. And your land, Beulah. Beulah means married. Ibig sabihin nun, kaisa na tayo kay Almighty Father. Di ba pag married, magiging isa na? So, ibig sabihin, kaisa na tayo ni Almighty Father, tsaka na Jesus Christ, sa hangarin, sa puso, sa gawa, kaisa tayo. Yung iba kasi, ang pagsasabing married, ginagawa lang twisted yung meaning, no? Pero ang married talaga is yung magkasama na iisa ang galaw, iisa ang hangarin. Sinusuportahan ang bawat isa. Ganun ang ibig sabihin. Nagmamahalan, may respect, may peace, may joy. Ganon. Kung yun ang buhay ng married life, dapat. Sa ngayon, mahirap ma-obtain yun. Pero kay Almighty Father, hindi. Dahil kay Almighty Father, sa Kanya tayo magiging kaisa. Naintindihan ninyo? For the Lord delights in you, and your land shall be married. Tayo magiging kasiyahan ni Almighty Father. Pati yung lupain natin, magiging kaisa na rin ni Almighty Father. Dahil sa mga hangarin, na ang goal, isa. At hindi nagagawa ng wickedness. Walang pagtatalo, walang rebellious people, wala. Peaceful. Si Almighty Father lang makakapagpapigay sa atin ng peace. Tayo, mga tao, hindi tayo magkakaroon ng peace kung tayo lang. Away-away tayo, di ba? Sa kalye lang, away-away na. Nag-drive ka lang, may makakainisan ka. Kasi nga, masama ang ugali ng tao. Pero kaya nga tayo train dito ni Almighty Father. Para magkaroon tayo ng self-control. Para pag sa Kanya na tayo, alam na natin ang gagawin natin. Refined in silver, tested in gold. Verse 5, for as a young man marries a virgin, so shall your sons marry you. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. Ano yung so shall your sons marry you? Kasi itong lupain, no? Yung lupain, mamahalin ng mga tao, yung lupain, hindi na sisirain. Nasira ang mundo dahil sa kasalanan. Lahat sila.
Sinira natin kasi hindi naman tayo ang gumawa ng mundo na to. At taga-sira lang tayo. Baka sinasabi, hindi, pinaano nga namin, nagtatanim nga kami ng mga puno. Hindi lang yun eh. Yung ugali ng mga tao. Yung pagiging rebellious kay Almighty Father. Kasi pag nagkasala ka na kay Almighty Father, tuloy-tuloy na yan. Sa kapwa-tao mo, may kasalanan ka rin. Lahat na. And as the bridegroom rejoices over the bride, so shall your God rejoice over you. Tayo ang kasiyahan ni Almighty Father. He will nurture us and protect us. And also the land on which we will be living in. Saan ba tayo titira? New Jerusalem. Basa naman natin, diba? Sa Book of Revelation chapter 21 and 22. Lilinisin ni Almighty Father ang lupain na to. Dahil kanya to eh. Hindi naman pagmamayari ng tao. Binigyan lang tayo ng dominion. Babawiin ni Almighty Father sa mga tao. Dahil yung mga taong namumuno, selfish. Walang justice. Hindi niya ba nakikita walang justice dito sa mundo? Selfish ang mga tao. Yung government, lahat ng government, kahit sinong maupo. Pati mga religious leaders, ganoon na rin. Pag mayaman lang, doon lang sila didikit. Ay, mayaman to. Ito ang ano natin, dikitan natin. Ganon na, ganon. Hindi nyo nakikita? Ba't hindi nyo nakikita? Baka isa kayo sa mga sinusuportahan ng mga religious leaders din, tingin sa inyo mayaman kayo dahil marami kayong dinodonate, marami kayong tithes na binibigay. Mapag pwedeng gamitin, gano'n. Magagamit sa ano. Ito makakapagbigay ito sa atin ng maraming tithes. Gaganda yung building natin. Kailangan dito yung umaten, hindi sa iba. Diba gano'n? Selfish. Pwede naman umaten sa iba. Ba't ayaw nyo pa-atenin? Dahil nga, mababawasan ang inyong offering. Selfish. Puro pang sarili ang iniisip. Yun naman lagi ang namumuno sa mundo. Government and then mga religious leaders. Kaya nga, di ba pag may mga sa politics, sumasali rin yung mga religious leaders sa mga rally, ginagamit si Almighty Father. Ay, ni Almighty Father, hindi niya kailangan yan. Hindi niya kailangan sumali sa mga politics, si Almighty Father. Siya may-ari ng mundo nito eh. Bakit kailangan niya sumali sa politics? Para may representative siya. Hindi kailangan ni Almighty Father ng representative. Kaya niya ang sarili niya. Yung iba pa dyan, gumagawa sila ng yung sa Congress, yung group sa Congress. Yung, ano man tawag doon? Meron doon eh. Pero itinatago ninyo. Christian kayo. Gumagawa kayo ng group sa Congress. Para may representative kayo sa Congress. Nakakakuha kayo ng pera. Tapos, sinasabi nyo sa members ninyo na iyon ang iboto. Selfish. Akala ninyo hindi alam niyo Almighty Father? Akala ninyo walang taong nakakaalam? Yung kasinungalingan ninyo. Alam ko yung mga denomination na yan. Kung sino-sino yung mga yan. Hindi ko na lang babanggitin.
Nanagot kayo kay Almighty Father. Verse 6, I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent. Ikaw na nagbe-mention sa pangalan ni Almighty Father, huwag kang mananahimik. Hindi tayo mananahimik. We will never hold our peace day or night. Sasabihin natin sa mga tao kung ano yung totoo. Kaya nga may mga watchmen pinadala si Almighty Father. Sino mga watchmen na to? Mga anak ni Almighty Father. Nagbabantay. Ha? Babantay. Tumitingin sa kung ano ang ginagawa ng mga tao. Sila ang nagsasabi kung mali ang ginagawa ng tao. Sa Ezekiel, no? Siya nagbibigay ng warning sa mga tao kung mali ang ginagawa. Yung watchman, pinadala ni Almighty Father. Now it came to pass, Ezekiel chapter 3, verse 16. Now it came to pass at the end of 7 days that the word of the Lord came to me, saying, Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel. Therefore hear a word from my mouth, and give them warning from me. When I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning, nor speak to warn the wicked from his wicked way, to save his life, that same wicked man shall die in his iniquity, but his blood I will require at your hand. Lahat tayo, as the followers of Christ, we are watchmen. Pagsasabihan natin yung mga brothers and sisters natin, at pag hindi natin napagsabihan, ano ang mangyayari? Mamamatay yung tao na yun sa kanyang kasalanan. Pero, but his blood I will require at your hand. Kasalanan mo, may kasalanan ka. Sabi ng Almighty Father. Kaya sasabihin natin, mayroon tayong responsibility as followers of Christ, dahil alam natin ang totoo. Hindi tayo mananahimik. Yun ang utos sa atin ng tatay natin. Verse 7. And give him no rest till he establishes, until he makes Jerusalem a praise in the earth. At yung mga watchmen din, nagpe-pray din yun kay Almighty Father. Mamakaawa kay Almighty Father. Nagpe-pray yung mga brethren niya. Ganon ang watchman. Kaya ipag-pray din natin yung mga tao. Verse 8, the Lord has sworn by his right hand and by the arm of his strength, surely I will no longer give your grain as food for your enemies, and the sons of the foreigner shall not drink your new wine, for which you have labored. Ano yung you have labored? Kayo ang nagtrabaho. Hindi ko na ibibigay sa iba. Hindi ko bibigyan ng pagkain yung mga kalaban ninyo dahil kayo mismo nagtrabaho nun. Yung mga tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, hindi sila makakainom ng new wine dahil kayo ang nagtrabaho nun. Ipinangako ni Almighty Father. Anong ibig sabihin nito? Si Almighty Father, i-bless niya yung mga tao na nagtitiwala sa Kanya.
Yung mga tao nagtatrabaho, yun yung mga tao na nagtatrabaho for the word of the Lord. Na nagtatrabaho in their everyday living, they are following the footsteps of Jesus. Yun ang labor. Saving treasures, real treasures. Yung real treasures na sinasabi natin, hindi nawawala, hindi namamatay, hindi na nasusunog, hindi na nanakaw, hindi nakakain ng moth, kundi nasa heaven. Doon tayo mag-store ng treasure dahil sa mga pinagpaguran natin. Naiintindihan nyo ba? Pag nagtatrabaho tayo, kahit mag-isa ka lang, you pray, you share God's words, you glorify the Almighty Father, nagtatrabaho ka na nun. Sa tingin ni Almighty Father, nagtatrabaho ka nun. And you are storing up treasures in heaven. Naiintindihan nyo na? Kaya yung pinagtrabahuhan natin, no? Kaya tayo nakakapagtrabaho, it's because of the goodness of the Almighty Father, because His Spirit is in us, in our hearts. Ngayon, i-bless tayo ni Almighty Father. Makukuha natin ang inheritance natin when the time comes. Kasama yung ating mga riches in heaven that we've stored up. Verse 9, but those who have gathered it shall eat it. And praise the Lord, those who have brought it together shall drink it in my holy courts. Yung mga pinagpaguran, ma-enjoy natin to. Yung pag nagbabasa tayo ng Bible, hindi to napupunta sa wala. Hindi to yung sayang ang oras. Hindi sayang ang oras pag nagbabasa ka ng Bible. Dahil you're storing up treasures in heaven. Ito ang tunay na equity. Ito yung tunay na pag-iipon. Ito yung tunay na trabaho na tingin ni Almighty Father. Dahil pag nagtatrabaho tayo, ano ba yung trabaho nyo? Kahit anong trabaho ninyo, doctor kayo, lawyer kayo, attorney kayo, or businessman kayo, sa call center kayo, or naglalako kayo ng mga pagkain. Yun, trabaho yun, di ba? Dito sa mundo. Pero, nakakapag-ipon ba kayo in heaven? Hindi. Kasi, yung mga bagay na binibili ninyo, nakakapag-ipon kayo sa bangko, ano yun? Baliwala kay Almighty Father, yung pera na naiipon ninyo sa bangko, yung mga bagay na naiipon ninyo dito sa mundo, yung mga alahas ninyo naiipon ninyo o naitatago ninyo, hindi yan importante kay Almighty Father dahil yan ay nananakaw. Ang true treasure kay Almighty Father ay yung sumusunod ka sa Kanya. Dahil ang tunay na treasure, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Hindi nawawala yung pagmamahal. Sa kanila tayo magtitiwala. Kaya nga ito, but those who have gathered it shall eat it and praise the Lord. Those who have brought it together shall drink it in my holy courts. Kasama natin si Almighty Father. We will be enjoying the fruits of our labor. And for all eternity, we will be thankful to the Almighty Father for His love and mercy and graciousness. So verse 10, Go through the gates, prepare the way for the people, build up the highway, take out the stones, lift up a banner for the people. We welcome sa gates. We welcome ang mga tao. We welcome ang mga taong na-save. Dadaan sa gates, prepare the way for the people, build up the highway, take out the stones, lift up the banner for the peoples, proclaiming the good news, sharing the love of God, worshiping and praising the Almighty Father. This is what it means, no?
It's a celebration. So, malapit na to. Malapit na to. Kasi, naiintindihan na natin. Kahit simpleng tao lang ako. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Naiintindihan ko na. Mga simpleng tao, nakakaintindi na ng Bible. It's because the Holy Father ibinubuhos na niya ang Holy Spirit niya sa mundo. Even the mga small children or babies, marunong na magpuri kay Almighty Father. Alam niyo ba yon? Mga babies marunong magpuri kay Almighty Father. Napanood ko kasi sa sa internet. Dahil tayong lahat galing kay Almighty Father, babalik tayo sa Kanya. Nilagay lang tayo rito sa mundo to be tested. Kasi may grand master plan si Almighty Father. Sa lahat ng kanyang mga souls na ginawa, tapos napunta rito sa lupa. Lahat, pag hinarvest na, mamimili lang kung ano ang karapat-dapat. Asan ba rito ang weeds? Asan ba rito ang wheat? Sana, nagpipray tayo kay Almighty Father and we trust Him na isa tayo sa mga wheat. Hindi tayo weeds. You understand it? Kasi ang mga weeds, saan ba dadalhin? The weeds will be thrown into the fire. And the wheat, saan dadalhin? Sa barn. Ano yung barn? Sa bahay ni Almighty Father. Itatabi. Pag nilagay ka sa barn, ibig sabihin, importante ka. No? Ganun yung halaman, di ba? Pag ipasok na natin yung halaman, ilagay natin sa barn kasi importante, may value. Pag walang value, yung mga weeds, anong ginagawa? Itinatapon lang, di ba? Or sinusunog lang kasi walang value. Kaya tayo, valuable tayo kay Almighty Father. Verse 11. Indeed, the Lord has proclaimed to the end of the world, say to the daughter of Zion, surely your salvation is coming. Behold, his reward is with him, and his work before him. Kasama yung reward at yung work. Mauuna yung work. After ng work, reward, kasama ni Almighty Father. Kaya maging ready tayo dahil parating na yung salvation. The salvation is coming. The reward, his reward is with him. And his work before him. So, ina-announce na ni Almighty Father. Marami tayong nakita ngayon sa internet na sharing the Word of God. They understand the Bible already. At ako rin na-amaze din ako. Ay, thank you God, may nakakaintindi din ng Bible. May nag-share ng Word of God. But, there are also people who are liars, no? Liars. Meron akong nakita, liar na preacher siya kunyari. Pero ang gusto lang niya ay to make the people happy. He wants validation from people. Kasi may nagtanong sa kanya, ang mga dogs ba napupunta sa langit kasi namatay yung dog? Oh. Yun daw ang tanong sa kanya. Tapos napanood ko sa Israel, wala tayong alam kung anong meron sa langit. Sabi niya,
Ibig sabihin, wala siyang alam. Walang alam yung tao na yun. Nakalagay nga sa Bible, wala nga dogs eh. So, paano magkakaroon ng dog sa Bible, sa langit? Nakalagay nga sa Book of Revelation, hindi makakapasok ang mga kadumihan kahit na mga dogs. Literal na dog. Ba't kailangan ng hayop? Ang mamahalin, tao. Hindi hayop. Mas importante kay Almighty Father ang tao. Nakikita niyo ba? Kaya nga alam ni Almighty Father, nabibigyan natin ng importance yung dogs. Kasi nga, nilalagay dito sa Bible, di ba? Nakalagay yung mga dogs na madudumi. Wala makakapasok na dogs in heaven. Book of Revelation, ha? Isabihin ko sa inyo, ha? There will be no dogs. Ugaling aso, kahit na ang literal na aso. Revelation chapter 22 verse 15. Hindi kailangan ng hayop or animals, kahit na dogs. Revelation chapter 22 verse 15. But outside are the dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers and idolaters and whoever loves and practices a lie. Kaya yung tao na yun na nag-share ng word of God, tapos nagmelitaw sa kanya kung yung dog ba nasa langit. Walang dog sa langit. Hindi kailangan ng pet doon. Dahil kaya tayo nasa heaven, to worship the Almighty Father, hindi para mag-alaga ng dog. Kahit dito sa mundo, no, minamahal nyo yung dog kumpara sa aso. Binibigyan nyo ng pagkain yung dog, binibilhan nyo, tapos pinapaliguan nyo, mahal ang shampoo, pinapag-groom nyo pa yung dog. Kung yung tao kaya ang gawin ninyo ganon, tulungan nyo yung tao, imbis na yung dog. Hindi, yung dog kasi, loyal yan eh. Yung tao, hindi naman loyal, sasabihin ninyo. Kahit hindi loyal ang tao, si Almighty Father, ang may utos nun, si Almighty Father, loyal sa atin. Hindi lang siya loyal, mahal na mahal niya tayo. Kino-consider niya tayong treasure. So, sinong susundin natin? Yung sarili natin o si Almighty Father? Hindi nakakaintindi yung tao. At yung tao na nag-share ng ganon sa Bible, sa internet, ng kasinungalingan, mananagot siya kay Almighty Father. Gusto lang niya kasi ng clout or mga fans. Gusto niya yun. Gusto niya ng validation. Kaya sinasabi niya na nandun yung dog sa heaven. Na hindi niya alam kung ano. Ayaw niyang sabihin, diretsahin eh. Kasi yung mga tao, ayaw diretsahin. Pag hindi dinadiretsa, ibig sabihin, may itinatago yan. Merong gusto niyang may mangyari sa kanya na magandang bagay. Kaya gusto niyang kaya itinatago niya. Ngayon tayo hindi. Kahit magalit ang tao sa atin, walang dog eh. Anong magagawa ko? Nakalagay sa Bible. Alaga na mag-imbento ako. Hindi ako mag-imbento. Wala namang nakalagay sa Bible eh. Bakit ko sasabihin? So, hindi nagbabasa ng Bible yung tao na yun. Tapos nag-share siya ng word. Hindi niya alam ginagamit siya ng devil. Verse 11. Na-share natin sa mga tao itong verse 11, ano? I-share natin sa mga tao, i-advertise natin, i-broadcast natin, no? Na ang mga anak ng Diyos, they will be rewarded greatly. And they will be paid handsomely. Alam niyo yun, ibig sabihin na, ano? Makukuha natin ang ating birthright, our inheritance.
And then on verse 12, and they shall call them the holy people, the redeemed of the Lord, and you shall be called sought out, a city not forsaken. So if we are a follower of the Almighty Father and Jesus Christ and the Holy Spirit, and we do what the Almighty Father wants us to do, and we will remain faithful to Him, and we pray always, and we read the Bible, we will be called holy people, the redeemed of the Lord, mga pinatawad, mga binigyan ng kalayaan ni Almighty Father, pinalaya sa bondage of sin, and you shall be called sought out. Importante. A city not forsaken, no? Or group of people or lugar na mga tao na hindi rejected, hindi pinabayaan, dahil forever tayong aalagaan ni Almighty Father. We don't have to do anything. Tayo ang hinahanap-hanap ng tatay natin. At hindi niya tayo pababayaan. Kasama niya yung reward niya, bibigay niya sa atin. Ang makasama si Jesus Christ tsaka si Almighty Father, reward na yon. May hahangad din pa ba kayong iba? Reward na yon. Napakalaking reward na yon. Kaya sila ang ating inheritance, sila ang ating treasure. Si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Kontento na tayo. Hindi na tayo maghahanap pa ng hahangad pa ng iba na gusto nyo pa ng kayamanan in heaven, na mayroon kayong alahas or ginto or corona sa ulo ninyo. Hindi ko na kailangan yun. Ang kailangan ko si Almighty Father, si Jesus Christ at ang Holy Spirit. Yung makasama sila, yung presensya nila, sapat. Yung tunay na tatay natin, yung tunay na nagmamahal sa atin, inuulit-ulit ko. Dahil alam ko na lahat tayo, na mga tao, gusto natin na tanggapin tayo ng tao. Gusto natin na mahalin tayo. Gusto natin na may mag-aalaga sa atin. Lahat tayo. Ang makakagawa lang si Almighty Father. Wala nang iba. And He will remain faithful to us for all eternity. Yung kontrata na ibinibigay niya sa atin, hindi matatapos. Nakukulangan pa ba kayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit? Nakukulangan pa ba kayo na kaya tumatawag pa kayo ng iba pang mga tao para masave kayo? Kung nakukulangan kayo kay Almighty Father, kay Jesus Christ, tsaka kay Holy Spirit, sa Holy Spirit, hindi kayo karapat-dapat kay Almighty Father. Dahil hindi kayo titiwala sa Kanya. Nagtahanap pa kayo ng ibang mga tao. Tumatawag pa kayo ng mga pangalan ng mga santo. Tinatawag niyo pa si Mary. Hindi kayo karapat-dapat kay Almighty Father. Alam niyo ba na si Mary ay kaedad natin? Na kaya naging tao si Jesus is because of Mary. So, ibig sabihin si Mary, tao siya. Hindi siya Diyos. Pinagbuntis niya si Jesus Christ para maging tao. Naintindihan ba niyo yun? So, ibig sabihin, si Mary, tao siya. Hindi siya Diyos. Fertilized egg na si Jesus. Kung nalagay sa womb ni Mary. Hindi posible yun kasi ngayon gumagawa na ng fertilized egg inalagay sa womb. Nauna na si Almighty Father gumawa na. Advance si Almighty Father.
amazing si Almighty Father. Yung wisdom niya, napakagaling. Lahat si Almighty Father. At ibinigay niya yung kanyang gloriousness kay Jesus Christ. Kaya lagi tayo magpapasalamat for all the blessings. Dahil yan sa kanyang pagmamahal sa atin. Thank you, and God loves us all so much.